Brother, alin ang truck mo? Yan po sir, yung naka-open po Nasaan yung... mga tao dito? Andun po sir yung impounding. Halika. Yung in charge dito, nasaan? Andun po sir, sa may ano na yun, sa gawin doon po. Ito yung truck mo. Opo sir, yan po. Kung di po nagkakamali, siya po yata pinag-clearance po. Opo. Hindi, ganito eh. Yes sir, yes sir. Brother, naka-record tayo, no? Apa, opo. Hindi naman ito personal eh. Yes sir, apa. No. Ito, tumawag sa aking opisina. Yes po. Okay. Yes po. Kung yung report sa'yo ay kontra, Yes po. magsalita ka. Apa, apa. Tumawag ito sa aming opisina. Ang kanyang truck na may kargang buhangin, tumirik sa may nagtahan. Apa. Okay. Ang enforcer ninyo, kumuha ng towing truck. Okay po. No? Opo sir. Inilipat. Apa. Mga gaano kalayo? Pagbaba lang po sa stoplight doon sir. Andun po may ano sila doon. Inilipat. Okay po. And nakita ko doon sa video, may truck, ELF, binawasan ang buhangin mo, ano? Opo sir. Ilang beses binawasan? Mga 4 siguro po sir, Apat o na 5. truckload, Yes, nung po. maliit na truck. Apa. Then, kinabukasan, tama, Opo. may dumating kayong mekaniko. Opo sir. Nagawa ninyo. Opo. Okay. Binalikan kayo ng MMDA, tapos iniskortan papunta dito. Yung MMD po sir, nakatalaga doon mismo Kaya kasi nga, may barak. Oo. Iniskortan kayo ng MMDA papunta dito. Hindi hinila, iminaneho mo. Opo. Brother, illegal impounding yun. Ah, sir, iano ko lang po yung report. Kasi po, kung di po nagkakamali, siya po yung pinag-clearance. Titingnan ko lang po sa ticket. Hindi, ang mali Yes doon, sir. hindi dapat inimpound. Kasi nung inimpound, nagawa na nila eh. Nagawa niyo na po. Opo sir. Oo. In-escort lang kami ng MMDA po sir, dito papunta rito. Saglit lang ba, sir? Makuha ko lang po yung report, sir. Sige nga. Tampalasan eh. Binantayan naman pala eh. Ilang beses kang tinikitan nung una? Obstruction? Bari po sir, dapat 2 obstruction saka isang ano, binawi po nilang isang obstruction. Tinitikitan ng paulit-ulit, obstruction. Binawi. Binawi po yung isa. Ilan ang natira sa'yo? 2 po. 2 ticket. Ano yan? araw? Hindi, same day. Same day. Alam mo, brother Jerry, dapat wala namang may gustong tumirik ang sasakyan eh. Ngayon, siyempre, sa ngalan ng public service, responsibilidad ng MMDA na i-clear. No. Eh, ang masama nito, hindi nila makayang hilahin, inilipat lang. No. Nilipat po sir. Pero nagtataka ako, nailipat nila eh, ba't hindi pa idiniretso dito? Private ba yung towing truck? Mismo po sir, truck ng MMDA mismo sir, yung O, malaking tingnan truck. mo. Pinagtataka ko, bakit inilipat lang? Samantalang kung ginawa nila ang tamang trabaho, dinala dito, ay hindi tayo makikialam Opo. Kasi dahil tama, Tama yun eh. pagka-impound. Opo. Ang problema, yung truck nila, inilipat lang, Brother Matt, Yes. no? Tapos, kinabukasan, nung nagawa na, Saka po, in-escort. ikinuman, imaneho mo, In-escort na siya. iniskortan ka papunta dito, Punta lang no? dito po sir. O di illegal impounding. Yung isa pang tanong doon, yung buhangin na kinuha sa kanya, saan na napunta? Yun nga. Doon po sir, dinala nila sa may ilalim po ng ano, doon daw sa may ano nila sa Menjola. Sa opisina doon, Oo, sa may Menjola po. ng MMDA. MMDA, mayroong Ano yun, naandun lang po? Pero, brother, Opo. mali yun. Mali po yun. Produkto niya yun eh. nga sabi ko nga po sir, ba't ka ako binabawasan nyo kung ipapatowing nyo man lang? Kasi dapat ka ako, hindi nyo nababawasan yan. Dahilan po nila sir, mabigat daw. Kaya binawasan nila. Hindi Pero- naman po tinowing. Pero mali yun. Tapos tingnan mo, Brother Jerry, nag-i-impound sila ng mga sasakyan, nakabalandra lang.
Ulan init po. Ulan, init, ulan. Samantalang halimbawa ikaw ay may-ari nito, hinuli ka at sinabing kolorom, ang lumalabas, sinentensyahan ka na eh. Opo. Samantalang may karapatan kang mag-contest, may investigation, papaano kung after the contest, mali ang apprehension sa'yo? Hindi, naperwisyo ka na, ano. Talagang pasensya, ano, dito sa Pilipinas talaga. Parang wala yung public service eh. Malaki ang problema natin. Nalilimutan na yung tunay na public service. No? Katulad niyan, pinagmulta na halimbawa ikaw, impound pa yung sasakyan. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, 3 months. 3 months pong ano. Ibig sabihin, pinagmulta ka na, pinarusahan ka pa. Papaanong parusa? Yung pinakakaingat-ingatan mo sa sasakyan. Di ba? yung ticket ka? Tubos na po, sir. Ito po kasi ang ticket niya, sir. Natubos na po namin. Ito po kasi ang ticket niya, sir. Anong nakalagay? Ito po, sir. Ito po ang plaka niya, CH5311. O, anong nakalagay? Ito po ang nakalagay, sir. As per advice, 300 base. Secure clearance from office of the chairman before release, sir. Alam mo, pasensya na ha. Yes, sir, po. Ang ikinakabuhisit ko dyan, paanong clearance, mali nga yung pagka-impound. Pasensya na, ako Sir. nagagalit ha, hindi sa iyo. Yes, sir. Perwisyo eh. Yeah. Ako naman, sir, bilang... Hindi, alam ko. Wala ka naman sa posisyon para magdesisyon eh. Apo. Ang questionable dyan, isang linggo na kayong walang hanap buhay. Opo, sir. Eh, sir. Attorney, Yes. nandito ako sa impounding ninyo sa Pasay. HK? Yes, bakit? Sino ba ang supervisor ninyo dito sa pag-i-impound ng sasakyan? Nasa ano siya? Tumana. Alam mo partner, Yes, ano yan? ikukwento ko lang sa iyo at ito naman iimbestigahan mo eh. Kawalang ya naman ng tao natin. Alam mo kung bakit? May truck na tumirik sa nagtahan. Huwebes last week. May kargang buhangin. Yung enforcer ninyo kumuha ng towing truck. Inilipat yung truck mga around 500 meters. Opo, sir. Mga ganun lang po. Okay. Tapos binawasan ng buhangin mga ilang elf, 4. Nasa 4 po. Okay. Then kinabukasan nung magawa na yung truck, inescortan itong driver, inimpound ang truck. Hindi hinila, minaneho ng driver. Ganito yan. Alam ko na yan. Yung taga-Nueva Ecija tatay. Oh, Marami na kasi kaming insidente na na yung mga buhangin nahuhulog, overweight. Tapos ang problema dyan, ilang araw na, more than 24 hours, ang sabi, i-rescue, alam mo kung saan siya na malapit sa Malacanang. Kaya kami... kapatid. Oo. Kaya kami Kapatid. talaga, ang gusto ni Chairman, tinuruan ng leksyon yan. Paulit-ulit na lang yan. Bakit? Bakit paulit-ulit itong truck na ito? Marami yung mga insidente, Kapatid. yung mga buhangin. Kapatid, hindi pwedeng ganun, yung paulit-ulit na lang. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan. Pangalawa, bakit inimpound? Gawa na yung truck. Alam mo kapatid, abogado ka. Alam mo, yung pagpapatupad ng batas o anumang panguhuli na hindi alinsunod sa batas, may tuturing na pang-aabuso sa kapangyarihan yan. Paano to? 1 linggo walang hanap buhay. Ay, kawawa naman ng mga tao sa ginagawa natin. Anyway, meron ka namang superior pero kawalang yan naman ito, brother. Kasi boss, ilang beses na yan, hindi lang yan ang unang pangyayari. Brother, yung sabi mong paulit-ulit, mali yun. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan din ni Juan. Tapos yung kasalanan ni Alex, kasalanan din ni Juan. Walang yan naman. Huwag tayong ganun. Let's be professional, partner. So yung Oh. pag-overload nila at pag No, ng mga no. walang mga
nagbabalot ng mga Brother, buhangin, hindi kami naglilinis, okay lang. brother, ang questionable dyan, yung implementation. Ng, O sige, stalled vehicle o ticket. Ilang beses tinikitan. Tapos, yung sinasabi mong kalat ng buhangin. Ibang kaso ito, stalled vehicle ito. kaya nga namin binawasan ng buhangin para maalis namin kaagad. Yes, pero Malacanang, kasi nakakaabala ng traffic more than 24 hours. Ang sabi ng may-ari, i-rescue. Okay. brother, excuse me. Yes. Sabihin mo kung mali ako. Obligasyon ng MMDA na i-remove yung stalled vehicle, di ba? Problema sa stored vehicle na yan, ang nag-loaded. Okay. Tingnan mo. Lawyer ka naman. Di ba nagbawas kayo? Tapos nung nabawasan ninyo, nung kinabukasan na nagawa na yung truck, Ang abusado. kapatid, responsibility ninyong i-clear, itowing. Ituwing, pero yung paglipat ng mga buhangin sa truck, maghanap kami ng truck para maalis lang yan. Overloaded na truck, trabaho pa ba namin yan? Siya nag-aaral yan, siya yung nalaman. Hindi yun. Huwag nating ulit-ulitin yung salitang Malacanang kasi unang-una, wala naman truck driver or truck owner na gustong tumirik ang sasakyan. Yung tinis ng truck, nagkain nila, alam nila kung malaki ang karga nila, tatagilitin. At siguro yung maayos yung sasakyan. At kung maayos naman yung may-ari niya, dapat, within a certain period of time, talagang i-rescue nila. Lunes papabalik-balik itong driver. Ang itinuturo, wala ka daw. Nasa Boracay. Ano ba yan? Kasi nakalipat. Eh, ibig sabihin kapatid, pag wala yung... malakas ang ulan dito, no? Kaya medyo malakas ang salita ko. Pakituruan nyo yung tao nyo. Ilang beses nang nangyari yan. Nung panahon pa ni Colonel Lipana. Pag wala siya, hindi na umusad ang opisina. Tapos ilang araw kang wala, officially. Hindi na makapag-clearance itong kawaawang truck driver. Ang sinasabi, wala ka, kaya hindi makapag-issue ng clearance. Kaya 1 week na, gustong mag-comply itong driver, bayad na sa multa, pero hindi makalabas ang clearance. Kailangan daw, ikaw ang peperma. Kawawa naman yung mga malit na manggagawa, katulad nito, isang hamak na truck driver lang. Oh, di gutom ang pamilya nito, 1 week. Papuntayin mo po bukas alas 8 na. Hindi, ganito kapatid, naulan dito, no? Bibit-biting ko itong driver sa opisina mo. Kung wala ka, please advise your subordinate to issue clearance. Papunta ako dyan sa office. Saan dyan? Doon sa old building o sa bago? Sa Julio Vargas po. Pasuyo, brother. At talagang, alam mo, kaya ako'y nainit ang ulo. May problema eh. Tayong mga nasa posisyon, wala namang problema kung maging stricto tayo eh. Pero, wag naman ganun kasi ang dating harassment na sa parte ng truck driver at ng truck owner. Gusto mag-comply pero 1 week na pabalik-balik. Papunta na kami dyan from Pasay. Dediretso kami dyan. Servicean ko na itong truck driver. Yes. Hello. Sumama ka sa amin. Opo, sir. Sir, bali ito po yung report ko. Thank kopya. Kawawa ang mga tao. Yung mahihirap. Kung ito, anak ni Governor, matagal nang na-release yung truck niya. Oh. Oh, di ba? Kung ang may-ari ng truck ay Governor o Congressman, sigurado na i-release na yan. Yung araw din na yon. Kung ang panalangin ng mga naapi ay nakakamatay, marami nang namatay na nasa posisyon. Grabe.
Pang-abuso sa kapangyarihan yan eh. Sabihin ko sa MMDA, kukuha ko ng towing truck, i-accredit nila, no? No? Di ba? Kukuha ko ng malaking truck. Hindi kaya kung Hindi nila kaya. Tayo na, brother. Let's go. Brother, taram ng payong. Sukob na lang kami. Oo. Brother Matt. Brother, thank you ha. Welcome po, sir. Welcome po. Sensya na kung bakit mataas ang boses ko ha. Ito, sa inyo to, mas malaki to ko. Hindi, okay na. Sukob na kami. Nakalagpas po dyan yun sir sa sidings, mga ganyan po. Ayan ngayon. Saka Wala. may trapal eh. May trapal eh. Paano mananabog yung buhangin? Eh, Diba? kaya nga po sir, sinasabi ko sa kanila, bakit nyo binabawasan yan? Eh, hindi nyo Brother naman... Matt, paano mananabog ang buhangin? May trapal. Kaya nga po. Saan ang probinsya mo, brother? Bakulod po sir. Bacolod. Opo sir. Awa-awa kayo. Eh, gutom na sir, pamilya sir. Eh, 1 linggo na ngayon sir eh. Ala namang kita po sir. Pasensya na kayo. Talagang ganyan. Eh. Opo nga sir, kaya po tumawag na po kami sa inyo sir O, para... pasok. Mauna ka. Brother, salamat sa payong, ha? Pasalubong na lang ako sa kabila. Okay na to sir, may ilaw. May pinapili sa Tony Nunez. Sinong nandyan? Si chairman ko nandyan pa rin. Hindi, kay attorney ano. Anong floor si attorney, ano yan, Lian? 15 po. 15. May kukunin Yes, kaming boss. clearance. Thank you. Let's go. Brother, 15 floor. Thank you. Thank you. Thank you. Ay. Sino boss mo? Kami ho yung Tatay ko po. Ay, okay. 15th floor. Nandito pala kayo. Good evening. May pinagbilin si Atty. Saan, sir? Yung sa... Yung sa clearance. Ay, okay na, sir. Sinong next? Nalagyan na. Yan! Sinong next Ito na, in sir. line? Sinong next in? Opo, doon na po yan na. Sinong next in line kayo? Ay, secretary lang po, sir. Sino sa Atty. Lian? Si Attorney Dayan po. Dayan. Yes po, head po siya ng Nasaan siya? deputation. Nakauwi na, sir. Hmm. Pakisabi sa mga kasama nyo, hindi pwede yun. Ano po yun, sir? Malang yan naman, no? Yung public service, wala eh. Kinailangan ko pang makialam eh.
Ano ito? Nasaan yung release na nakalagay dyan? Ayun, nasa kanya po lahat. Nasa ito lang po yung hindi po, yung envelope po, lahat po, pati Ito, po yung please release that clearance. important truck with plate Yan na po yung number. ipapakita niya. Tapos natawagan na rin po yung sa towing, sa impounding, Sige. yung head po no na i-ano na po. Thank you, ha? Yes. Thank you. Sige po, sir. Ano kayo, overtime? Or 24 oras kayo? Hanggang 7 lang, sir. Kasi Okay. di ba po 7 to 4 lang yung office po. Kaya lang kailangan may mag-extend para po kunwari kay may darating. Okay. May mag-assist po. Okay, thank you. Thank you rin po. Let's go. Ba't ka pinababalik? Balisan daw si Atty. Tinabagan ko. Ayaw ko kami binyan, kanina pa ho kami rito. Kanina pa ho kami alas 10. Ayaw Kung nakakamatay ang panalangin, marami nang dito. Grabe ho. Pangatlong balik na ho namin. Friday nandito na ho kami. Monday nandito. Abuso yan eh. Alam mo bakit? Tumirik yung truck. No? Sabi, dapat daw, siguraduhin mong okay ang truck. Sino si Raulong businessman at driver gusto na tumirik ang truck? Tama po. Pangalawa, hindi kaya nung towing truck nila. Ay, trabaho nila yun eh. Tapos, dapat daw, gawan nyo ng paraang ma-pull out. Magawa ho. Eh, di, mag-resign na sila sa trabaho. Di ba? Oo. Yes po. Alam mo, hindi naman ako nagyayabang kung ako nasa posisyon. Hindi lalampas ng 3 months. Mariresolve ko yung problema. Kukuha ko ng tow truck, malaking truck. Di ba? Binawasan ng buhangin yung truck nyo dahil hindi raw kaya. Mali yun. Wala yun sa SOP. Tapos hinila. Mga more or less 500 meters. Dahil hindi nila kaya. Kinabukasan nung nagawa, gawa na, in-impound pa. Inaskaltan ho. Tapos, pabalik-balik yung driver nyo para sa sinasabing clearance, wala daw yung peperma. Wala kang pipirma. Yun yung mali eh. Dapat pag ikaw ang boss, pag umalis ka, bigyan mo ng authority kahit yung janitor mo. Big bang sabihin, pag wala ka, hindi nagagalaw opisina mo. Walang public service doon. Yan ang problema eh. Maraming matatalino, hindi ginagamit ang talino. Ang public service, simple. Una, may palisiya, may ordinansa, may guidelines, ipatupad mo ng tama sa pinakamabilis na pamamaraan. Magawa mo lang yon, mabuting public servant ka na. Hindi mo kailangang magpamerienda, magpakape, yung tamang trabaho lang. Isipin mo, 1 linggo na pala. Napilitan pa akong makialam. Buti nga ho, natulungan nyo kami. Kung hindi ho, pababalik-balikin na naman ho kami. Ngayon, pag hindi ginagawa ang tama, kahit malinis kang mag-isip, mag-iisip ka, gusto suhol. Sabi, marami daw truck na nagsasabog-sabog ang buhangin. Ay kung totoo man yun, wala kayong kasalanan. Kung kasalanan ni Pedro, ni Juan, hindi kasalanan ni kung sino man yan. Anyway, sabi ko nga, kung namamatay ang panalangin, marami nang Hindi bale, charge to experience. At wala naman permanente sa mundo. Tayong lahat ay temporary. Yung masasama at hindi ginagawa ang tama, temporary din lang eh. Ang mahalaga na lang, hindi tayo abusado. Ginagawa natin yung alam nating tama na makakabuti sa kapwa. Hindi naman natin sila pwedeng diktahan eh. Kawawa talaga kayong mga taga-probinsya. No? Nakita nyo yung problema? Grabe po. Ako, honestly, kuya, hindi ko plananong pumasok sa politika. Napilitan lang ako.
Kasi nung nag-retire ako, wag na daw ako makialam dahil retired na ako. Ibig sabihin pala, kahit mali ang ginagawa ng iba, dahil retired na lang ako, wala akong pakialam. Oh. Kaya ako, niloob ng Diyos sa suporta ng taong bayan, ang One Rider Party List nakaupo sa Kongreso. Oh. Kailangan ipagpatuloy ang advokasya. Kasi wala namang magtatanggol sa driver na katulad niya. Oh. Pero alam mo ba kung gusto mong mabilis? Yung totoong nangyayari, mag-offer ka ng suhol. Oo. Uupo ka na lang. Hindi, yun ang totoo. Kung ikaw ay corrupt, simple lang. Boss, ano bang maganda dyan? Tulungan nyo na kami, kami ng bala. O sige sir, upo lang kayo dyan. Tatakbo ang papel, i-deliver sa'yo. Pero, maglalagay ka. Hindi pwede yun. Kung hindi kayang gumawa ng tamang serbisyo, mag-resign na lang. Di ba? Anyway, lahat naman may hangganan eh. Hindi lahat ng bagay permanente. Di ba? Panahon yan. Basta tama, pwede tayong makipag-away. Pangalawang beses yun na kami natulungan. Yung una, yung timbangan doon sa Saragossa, pinuntahan ni Kong Pasina. Sa Saragossa? Dalawang timbangan. Isa sa... Yun naman timbangan dyan sa NLEX, sa North. Ako rin tumawag doon. Yung timbangan naman sa North, pag tinimbang, overload raw. Binawasan, tinimbang, tumasan timbang. Binawasan, tumasan timbang. Sabi ko, dagdagan nyo na lang, mga bababa ang timbang. Tapos, technically, napatunayan natin, defective ang timbang. Kinausap ko si Secretary Bunuan ng DPWH. Maganda naman, inaksyonan agad. Pati NLEX, inaksyonan agad. Brothers, thank you ha. Halika. Para may background. Pasan yung driver. Rick, Chris. Halika. Makapakita sa WBC at Truckers Association. Ito ang ano natin ha. Sabihin nyo sa mga tropang negosyante. Pag may problema, huwag mag-o-offer ng suhol, patigasan. Maraming salamat po ako. Asa sasakyan nyo? Ay, meron na po. Tatawas yun yung may lagi Ano po, ma-inform muna kaya tayo. Ay, may lakad pa kami. Ay, may lang.